Kumusta mga ka-tortoise? Magandang araw sa inyo. Ngayong araw, siguro magbi-brief na lang tayo ng pangyayari kung paano natin nakuha itong aking alaga na sulcata. Pinangalanan ko si Ugway. Medyo maliit pa siya kung tutusin, pero mula nung nakuha ko siya, malaki na yung kanyang nilaki. So, kikwenta ko lang sa inyo kung paano ko siya nakuha. So yun mga ka-tortoise, kumulang tayo ng upuan para medyo maganda yung ating pag-uusap, kwentuhan. Itong tortoise ko, isa siyang sulcata. Nakuha ko siya nung September ng 2024. So malapit na siyang mag 2 years. Yung size niya, nung huli ko siyang tinimbang, malapit na siyang mag 1 kilo. Hindi ko alam kung maliit ba siya o talagang ganito lang, pero okay lang. Inahayaan ko lang siyang lumaki sa pace na gusto niya. Nakuha ko lang siya doon sa nakausap ko sa online. Legit naman yung nakuha ko, hindi ko lang pwedeng banggitin kung sino muna. Siguro pag nakausap ko na lang uli siya at pumayag siya na ma-introduce sa ating video, yun, tsaka natin babanggitin yung pangalan nung farm na kinuha natin dito. Legit naman kasi galing talaga sa farm, tsaka may mga papel. Yun ang pinakamahalaga sa pag-aalaga ng exotic. Kailangan may papel tayo palagi. Kasi baka makumpiska ito ng DNR kasi illegal yung pag-aalaga ng exotic na walang papel. So, sa mga gustong mag-alaga, medyo may kamahalan nga lang ang ganitong klase ng alaga. Nung nakuha ko ito ay 4 months old pa lang, pero 7,000 na. Kaya hindi biro talaga yung pag-aalaga ng ganito. Kaya payo ko sa mga gustong mag-alaga, mag-research muna. Huwag padalos-dalos ang pag-aalaga natin kasi maaring kawawa yung tortoise at pinaka worst case baka mamatay pa. So dapat research muna. Tsaka itong gantong klaseng alaga, oo, kung titignan talagang cute siya. Pero sa kabila nun, yung maintenance niya medyo mahirap. Yung kanilang yung kanilang mga dumi, mga pupo, hindi lang nakikita sa camera yon, pero sobrang linisin din talaga. Kaya sa mga gustong mag-alaga, mag-research muna. So, bali itong tortoise ko, sulcata, pinangalanan ko na Ugway kasi galing dun sa, kung nanonood kayo ng Kung Fu Panda, nandun yung pinaka-master, pero Galapagos yung nandun. Si Master Ugway. Kaya yun ang pinangalan ko din sa channel niya sa YouTube. So, mamaya papakita ko yung kanyang kung paano siya mag-soak. Yung daily routine niya na ginagawa sa araw-araw. Kailangan bilad sa araw. Kailangan ibabad sa tubig. Kumbaga, soak and bath. Lagi yun para matulungan yung kanilang digestion. Yung kumbaga, yung kanilang yung in and out ng pagkain sa kanilang tiyan para maganda yung cycle sa loob ng katawan niya. Medyo mabigat na siya ngayon. Katawa ko lang ngayon, nakakangalay na kasi 1 kilo na siya. Ayan. Basta payo ko lang lagi, may nabibili kasi ng mga tortoise na yung hindi galing talaga sa mga legit na farm. Pwedeng makumpiska yun kasi walang papel yung ganun. Kaya kung bibili kayo, di baling medyo mahal, basta may papel.
Kasi baka mamaya malaki na yung sulkatan niyo tapos makumpis ka, sayang lang. Tsaka talagang kahit paulit-ulit ko sabihin, huwag kayong bibili ng hindi kayo nagre-research lalo na't baguhan kayo. Humingi ng payo din sa mga eksperto. Ako, pinagtatanungan ko yung binilang ko nito. Kung anong mga kinakain nila, kung ano yung kanilang diet, tsaka yung kung ano lang yung mga halaman na pwede nilang kainin. So, hindi naman sila ganun kaselan kung tutusin. Kumakain din sila ng mga damo. Pwede nga silang gabihin na living na lawn mower. Pero dito sa akin, ako kasi nagtatanim din ng mga lettuce, kaya kadalasan lettuce yung pinapakain ko. Pero ang ganito kasing alaga ay para ring tao, kumbaga nagsasawa din sila. Kaya maigi na yung iba-iba din ng ating pinapakain. Kumukuha ko minsan ng mga saluyot. Yun, maganda sa kanila yun kasi hindi niya pinapakain nung sa farm, saluyot daw. Para sa kanilang mata, mga kalabasa, ano. Tapos mga carrots, yun, pinapakain ko din sila. Yung cactus na plant, opuntia tatawag doon, opuntia pad. Yun, maganda rin sa kanila yun. Ang bawat talaga sa kanila, mga citrus. Wag silang pakakainin ng citrus, masama sa kanila yun. Pati mga prutas, kung bibigyan man sila, ay pwedeng parang mga treat lang sa kanila. Kumbaga, parang bonus lang sa kanila kung gano'n. Parang bonus lang na pagkain. Pero hindi palagi. Kumbaga, once a week, pwede na yun. Ito, binibigyan ko to ng saging once a week, kapiraso lang. So, mamaya papakita natin yung kanyang pagsusok para makita nyo din kung paano ko ginagawa. Ngayon nga lang, medyo hindi pa ganun kataas ang sikat ng araw at medyo sumasama ang panahon. Pero papakita ko pa rin sa inyo. So yun mga ka-tortoise, ito si Ugwe. Say hi Ugwe. Medyo maamos nga lang at kumain kasi kagabi. Yung mga greens, kaya talagang naiiwan sa bibig nila yun. Teknik lang naman, para matanggal, pakainin lang natin siya ng pipino. Matatanggal na yung kanyang amo sa mukha. So, ipapakita ko lang sa inyo kung paano siya mag-soak. Ito ngayon si Ugwe. So-soak lang natin siya. Sa batya na nilagyan ko ng tubig na halos level lang dito sa gilid ng kanyang shell. Kumbaga, huwag niyong pupunuin kasi yung sapat pa rin para makagalaw sila. Mas maganda ito kung merong araw, kaya lang medyo pa ang araw dito sa amin, medyo hindi pa lumalabas, kaya pwede na rin naman itong ganito. So isosok lang natin siya mga 15 minutes para lang kumbaga mailabas niya yung mga dumi-dumi niya, mga pupo, yung urates niya, yung kulay puti na lumalabas sa kanya din. Maginawa sa kalusugan nila yun kapag nailabas nila yung mga urates nilang yun. So hayaan muna natin siya dyan 15 minutes para lang kumbaga mailabas niya yung mga dumi niya sa katawan. A few moments later. Tapos nang mag-soak si Ugwe, nailabas na niya yung mga dumi niya sa katawan, pupo. Ngayon, ginagawa ito tuwing umaga, mga alas 7 hanggang alas 10 ng umaga. Kung mas maganda sana kung may sikat na ng araw. Pagkatapos nito, siyempre dahil nga nakapaglabas sila ng mga dumi sa katawan, medyo gutom na sila. Kaya ang sunod dito, papakainin naman natin. So sa susunod na video siguro, ipapakita ko sa inyo kung paano hinahanda yung pagkain nila. Simple lang naman. Hindi naman kailangan na madaming pinapakain na kung ano-ano. Mga dahon lang, pwede na yung mga damo sa labas. Pero mas maganda pa rin kung yung kinakain nila, yung kinakain din ng tao.
Yan, gaya nga nun, pinapakain ko mga lettuce. Ano? So, sa susunod nating video, papakita natin. So, salamat sa inyong panonood. Magandang araw sa inyong lahat.